Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ialay manawitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay manawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos at meron siyang magandang plano para sa atin. Minsan tayo nalalayo, naliligaw, nagkakasala. Magbalik tayo ngayon kay Jesus na walang hanggan ang pagmamahal. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang hinihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayo mag-aandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo tumatawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo'y tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayoy panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko'y na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat na masunurin.
Ang masunurin sa Diyos ay sasakapin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag niyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubininan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos at makikita mo magiging maayos ang lahat. Narinig po natin sa atin pong ebanghelyo, sino ba yung pinapahalagahan mo? Sino ang pinakamahalaga para sa iyo? Sino yung pinakamahalaga para sa iyo na handa mong ipaglaban? Ano ba mahalaga sa iyo? Mahalaga ba sa iyo ang pamilya? Pinaglalaban mo ba? Yung asawa, yung anak, magulang mo? Mahalaga ba sa iyo ang pananampalataya mo? Pinaglalaban mo ba ang pananampalataya mo kay Kristo? Hindi mo basta-basta ipagpapalit. Mahalaga ba sa iyo ang katotohanan? Handa ka bang manindigan para sa katotohanan? Sinabi ni Jesus, huwag niyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan, kundi tabak ang dala ko. Medyo parang contradictory. Ano po? Kasi, di ba si Jesus ay Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan, pero ba't ganun? Tabak ang dala ko. Hindi po sinasabi ni Jesus na maging marahas po tayo. Hindi. Yung tabak po ay simbolo ng pagpapasya. Decision. What is your decision?
Kapag pinili mong sundin si Kristo, hindi lahat matutuwa sa iyo. Kaya tabak you will make the decision. At may mga pagkakataon, people will hate you. You will make the decision. Pipiliin mo pa rin ba si Jesus? Kahit may mga taong hindi matutuwa sa iyo. May mga taong hindi ka maiintindihan. May mga tao na baka magalit sa iyo. Kasi kapag pinili mong maging tapat, may mga tao talagang hindi ka maiintindihan. Yung kapag tumanggi kang mandaya sa trabaho, pagtatawanan ka. Kapag tumanggi kang makisama sa chismisan, baka sabihin nila KJ ka. Kapag pinipili mong magsimba kaysa gumala o magbisyo, baka sabihin OA ka. May mga ganun tayong maririnig minsan. Kapag pinatawad mo ang taong nanakit sa iyo, some people will think na you are weak. Mahina ka. Hindi po madali ang maging alagad ni Jesus. Mahirap sumunod. Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit ganun, ano? Di ba, ika-4 na utos, honor thy mother and father. Igalang mo yung ma at ina. Pero ba't ganun? Ang umiibig daw sa ama at o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat. Hindi naman sinasabi ni Jesus na bastusin natin ang ating pamilya, bastusin natin ang ating, huwag na nating ibigin ang ating ama at ina. Hindi naman yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya lang, kapag ang Diyos, ang unang-una, ang mangyayari, mas magagawa mong mahalin ng tama ang ama at ina mo. Ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Kung mahal mo talaga ang iyong pamilya, una mong mamahalin ang Diyos. Ang Diyos ang gagawin mong sentro ng iyong buhay. Bakit? Kasi kapanalig, hindi mo kayang proteksyonan yung pamilya mo, samahan yung pamilya mo 24 hours a day. Hindi pwedeng lagi ka nilang katabi, lagi kang kasama. Meron din silang pupuntahan, pupunta ng school, ng trabaho. Ikaw din, may mga gagawin ka rin. So ngayon, paano pag hindi mo sila kasama, who will protect them? Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Hindi mo kayang ibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Meron kang kayang ibigay, konting oras, konting panahon, material things, pero very limited. Sino magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga minamahal mo? Si Lord. Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya kung mahal mo talaga, una mong mamahalin ang Diyos upang ang Diyos ang magbigay, ang magprotekta, ang Diyos ang magparamdam ng walang hanggang pagmamahal. Very limited ang kaya nating ibigay, pero kayang ibigay ng Diyos ang walang hanggan. Kaya, ang mga minamahal natin, pinagkakatiwala natin sila sa Diyos. Kapag una mong minahal ang Diyos, magiging mas mabuti kang asawa, magiging mas mabuti kang magulang, magiging mabuti kang kaibigan. Hindi sinasabi ni Jesus, huwag mong mahalin yung pamilya mo, hindi. Unahin mong mahalin ang Diyos at mas magagawa mong mahalin ang pamilya mo. Inaayos niya ang pagkakasunod-sunod ng ating priority, ng ating pagmamahal. Kaya kapanalig, ano ba yung priority mo sa buhay? Priority mo si Lord. Unang-una yan. And then pangalawa, pamilya, mahal sa buhay, pangarap, kalusugan mo, sarili mo, yan yung mga pangalawa.
Pangatlo siguro si kaibigan mo. Pangapat siguro yung baka nandiligaw sa'yo, yung mga kasamahan mo. Pero set your priorities right. Tingnan mo yung uunahin mo. Kasi ang problema, baka may inuuna ka, katulad nung letter sender po natin, may inuuna siya, maling tao pala. Naiiwanan lang siya sa ere. Na kapag nahihirapan na, hindi naman pala siya ipaglalaban. Hindi naman pala siya paninindigan. At bigla na lang aalis. Mahirap po kapanalig yung ganun. Yung bang inuuna mo yung tao, pinipili mo yung tao, hindi ka naman pala niya pipiliin. Hindi ka naman pala niya uunahin. Huwag mong gawing mundo mo ang isang tao. Huwag. Kawawa ka sa bandang huli. Isang tao lang yan. Napakalaki ng mundo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo yung isang tao. Kung merong magiging sentro ng buhay mo, yan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, dapat kung iniibig mo yung iba kesa sa Kanya, hindi ka karapat dapat. Kung meron kang unang ibigin mo ang Diyos. At makikita mo, God will provide the things that you need. God will bless you. God will strengthen you. God will perform miracles in your life na kung saan magiging maayos yung pamilya mo. Magiging maayos yung pag-aaral mo. Magiging maayos yung pagtatrabaho mo. Kaya nga po minsan hindi ko maintindihan yung ibang mga parokyano sabi, Father, hindi muna ako magsisimba. Bakit? Kasi may exam po kami, magre-review ako. Naku, di dapat pala lalo kang magsimba muna. Father, i-review ko na lang yung time ko dapat sa pagpunta sa church. I-review ko na lang, wait, wag. 30 minutes travel, 1 hour or 1.5 hour yung misa, and then you go back, siguro mga 2 hours, 3 hours yung nawala. Pero ano ang kapalit noon? Ayun, kapag inuna mo ang Diyos, ano ang kapalit noon? Iga-guide ka ni Lord sa pag-aaral mo, sa pagre-review mo. Mas mareretain sa isip mo, mas mauunawaan mo, kasi inuna mo si Lord, susugo niya ang Holy Spirit to give you knowledge, to give you wisdom, to guide you. Dahil inuna mo ang Diyos. Mas makapag-aaral ka. Magtatrabaho ka, sasabihin mo, merong presentation sa opisina Hindi muna ako magsisimba. Wait. Magsimba ka muna. Para habang nagpe-prepare ka ng presentation mo sa trabaho, sa negosyo, sa opisina, God will be with you. Kung kaya, sa preparation mo, sa paghahanda mo, ipapakita ni Lord yung mga dapat mong pag-aralan, yung mga dapat mong basahin, yung mga dapat mong isulat, yung mga dapat mong sabihin. At sa araw ng presentation mo, sa araw ng pagtatrabaho, pagnenegosyo mo, God will give you the words to say. God will guide the things that you will do. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi inuna mo ang Diyos. Ganon din sa pamilya. Unahin mo si Lord at i-guide ka, gagabayan ka ng Diyos kung paano nga ba mahalin yung asawa, yung anak, magulang, pamilya, lalo sa mga panahong pagod na pagod, hirap na hirap, ubos na ubos. Sa mga panahong wala ka ng pagmamahal na nararamdaman, parang tuyot na tuyot ka na. Sa mga panahong wala ka ng pagmamahal na maibigay. Kasi nga, you cannot give what you do not have. May araw talaga, walang-wala ubos na ubos. Paano ko magbibigay kung wala ka namang tinataglay? Kinakailangan magkaroon ka muna para meron kang maibigay. Lapit ka kay Lord. Receive God's love. Receive God's embrace. Payagan mong yakapin, mahalin ka ng Diyos. At walang hanggan ang pagmamahal na ibibigay ng Diyos. At dahil napupunuan ng pag-ibig ng Panginoon, meron ka ngayong pag-ibig na maibabahagi sa namomroblema mong anak,
sa nanghihina mong asawa, sa may sakit mong mga magulang. Meron at meron kang maibibigay. Kasi humuhugot ka hindi na sa sarili mong lakas. Humuhugot ka mula sa nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. Sa nag-uumapaw na pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus. Sa Diyos ka na umaasa. Sa Diyos ka humuhugot. Kay Lord ang gagaling yung ibinabahagi mo. Kasi inuuna mo ang Diyos. Mga panalig, marami tayong gagawin. Mamaya, marami tayong gagawin bukas. Mabuti kang tao, mabait ka. Marami kang tutulungan, marami kang ibibigay. Magmamahal ka, maglilingkod ka. Ngayon, kung nais mong makapaglingkod, makapagtrabaho, makapag-aral ng tama, kung talagang mahal mo ang pamilya mo at ang mga tao na pinagkakatiwala ng Diyos sa'yo, sinasabi niya sa atin ngayon ang paraan. Huwag mong unahin ang mundo. Kulang ang kayang ibigay ng mundo. Huwag mong unahin ang tao. Kasi nagkakamali ang tao. Unahin mo ang Diyos. At magiging maayos ang lahat. Unahin mo ang Diyos. At makikita mo sa mundo ang mga bagay na dapat mong gawin. Unahin mo ang Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang meron kang pagmamahal na maibibigay sa pamilya, sa minamahal, at sa kapwa. Unahin mo ang Diyos at magiging maayos ang lahat. Amen. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ating tutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hiniling namin ito
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinadangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Pinagkalaan na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Hesus, lakas loob tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ay nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang inuuna natin. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain na misa, humayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecelitanis hostia, elabremur hostilia, Darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis non et in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo ay maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
nagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mo rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa rin naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis. Omni delictamentum in sia ventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Hershey Giovanni Sulit sa Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami